kapatid ninyo na natagpuang wala ng buhay Sa bahay niya po sa mismo, sir. sa bahay niya mismo. Opo, sir. Naka-tape po yung kanyang mukha. Opo, sir. Wala ho tayong suspect o person of interest. Wala naman po, sir. Kaya nga nagpunta kami dito, sir, para humingi ng tulong po sa inyo, sir. May mga na-establish tayong persons of interest. Pero as to continuing pa po kasi, sir. Kilala mo po yung pulis na idinadawit yung Yes. pangalan. Yes, sir. Anong rango? Police Master Sergeant po, sir. Police Master Sergeant. Sasamahan po namin siya dyan sa inyong tanggapan sa Ilocos. Gusto ko po full-blown investigation. Lahat ng mga ginastos papunta rito, babayaran namin. Ngayong gabi po, i-check-in ka namin sa isang hotel na maayos. Bigyan kita ng allowance, pabalik. Saka reimburse ko yung mga pamasayang papunta rito at lahat. Okay, sir? Opo, sir. Thank you, sir. Siya po ay matagal ng tindera. Opo, ma'am. Okay, ano po yung mga itinitinda po niya? Pansit po, ma'am. Tapos, mga vegetable sa Baguio, ma'am. Galing sa Baguio. Marami po siya mga customer, ganyan po. Okay naman po dun sa palengke po. Pareho po kayo nga tindera. Oo. Ano po ang tinitinda ni Ma'am Jacqueline? Mga yan, gulay, Baguio veg, mga pansit. Pero siya ma'am, matagal na ba siyang tindera? Matagal na siya, ma'am. Mas matagal pa siya kaysa sa akin. Mabait siya. Wala naman siyang kaaway, ma'am. Kasi alam namin pag, ma'am, nagkukento naman siya. Pero hindi naman sa lahat, ma'am. Kasi sinabi niya naman lahat kung may problema na siya. Minsan, pag may problema siya, ma'am, tumatawag. Ganun. Ngayon lang siya, ma'am, na hindi nakatawag. Mabait siya, ma'am. At saka, pag may problema na mabibigat, ma'am, pinupuntahan ako, magpapatulong, ma'am. Mabait, ma'am. Mabait siya. Mabait po si ma'am. Lahat po ng hiling namin sa kanya binibigay niya po. Mabait po siyang tao. Kung ano meron siya po, binibigay niya po. Kung basta meron po siya. Masayahin siya, mabait siya. Hindi ko nga alam kung bakit ginawa sa kanya yun. Mayroon ba siyang nakakaaway? Mayroon ba siyang naikikwento na problema po niya? Wala naman, ma'am. Pag nagkukento siya, ma'am, yung mga bata lang sinasabi niya. Yung mga allowance, ganun lang sinasabi niya sa akin. Wala po siyang mga kaaway man lang dito. Wala namang ikukwento sa amin. Kaya hindi mo alam kung ano ang nangyari doon. Wala naman siyang kaaway. Kaya nagtataka kami kung bakit. Tahimik siya, hindi siya yung mayabang o ano. Down to earth talaga siya, ma'am. Wala naman po siyang kaaway, ma'am. Mabait naman po siya, ma'am. Yung asawa niya, ma'am, hiwalay na sila matagal. Ilang taon na po silang hiwalay? Baka 7, ganun. 7 years na. Walang asawa, ma'am, na matagal na hiwalay sila. Matagal na po silang hiwalay, ma'am. Meron din siyang ba, ma'am, nababanggit na may boyfriend siya ngayon? Wala naman, ma'am. Yung boyfriend niya na taga-Barong, ma'am, dati yung boyfriend. Meron bang boyfriend si mami ngayon? Meron po. Nakikita ko lang po na may kausap siya sa phone po. Nasaan siya ngayon? Nasa Abra po. Gaano na niya katagal na boyfriend? Medyo matagal na rin po. Taon na po siguro. Kumbaga LDR sila ni mami. Opo. Kung sa relasyon naman, ma'am, lahat ng boyfriend niya, ma'am, sinasabi naman sa akin. Dati kasi, ma'am, yung asawa niya, ma'am, masyadong sugador siya, ma'am, eh. Mga anak po ba niya, ma'am, saan po nakatira? Doon sa lola nila. Nung buhay pa yung asawa ko, kami nang nag-aalaga sa mga bata nung mula pagka silang nila po, ma'am. Ang naging dahilan, ma'am, bakit sila yan naghiwalay na mag-asawa? Naku, ma'am, kasi may shop nung anak ko noon. May bisyo siya na nagsusugal noon. May babae siya noon, ma'am. Yun ang ayaw ni Jacqueline noon. Pero pinapatawad niya din noon, pero naghiwalay na sila, ma'am. Nung naghiwalay ba, ma'am, nag-aaway pa rin po ba silang dalawa? Hindi naman po, ma'am. Hindi na sila nag-aaway, ma'am. Dati ko po siyang kalib-in, ma'am. Mga 14 years na nagsama kami, ma'am. Nagbunga po ba nga pagmamahalan po ninyo? Opo, ma'am. Yung dalawa, ma'am. Si Cherry saka si Clifford. Ang kinuha niya sa akin noon, pag
pagsusugal ko noon at saka yung pagbababae, ganun ma'am. Kaya naghiwalay kami ma'am. Anong taon po kayo naghiwalay, sir? 2018 ma'am. Kayo rin po meron ng pamilya. Meron na ma'am at meron na rin isang anak ma'am na babae, 4 years old ma'am. Yung tinitirhan po ngayon, sir, ni Ma'am Jacqueline, kaninong bahay po iyon? Sa kanya po ma'am, ang pagkakaalam ko kasi ma'am, sa kanya po yun ma'am. Pinagawa niya yun. May furniture kasi kami noon ma'am dati. Kaya nung naghiwalay kami ma'am, pinakwan na lang niya yun, pinagawa na lang niyang bahay. May bubong na dati yun ma'am. Open noon yun ma'am. So, kanino po nakapangalan yung lupa? Nakapangalan po sa akin yung lupa ma'am. Kailan niyo po siya huling nakausap? Friday, ma'am. Friday. Ano naman po ang napag-usapan ninyo? Sabi niya, ma'am, may bumato daw sa bahay niya 2 beses, ma'am. Okay. Anong oras daw po? Basta yung tumawag siya ng 3, ma'am, yun po ang oras na may bumato daw sa kanya. Nilabas po ba niya? May binanggit po ba siya? Anong ginawa niya? Wala naman, ma'am. Basta sinabi niya sa akin na may bumato sa bahay niya po. Kailan niyo huling nakausap si Mama? Nung birthday ko po, August 14 po. Ang huling pag-usap niyo lang ni Mami sa Messenger? Yes po. Ikaw, kuya, kailan mo huling nakausap si Mami? Sa Sabado po. Sa last po niya bago nangyari po yung aksidente po. May nag-karaoke po sa bahay niya po. Dalawa lang po kami nun. Tapos sabi niya po nagugutom siya kaya pinagluto ko po siya ng pagkain niya para kumain na siya po. Tapos bandang 9:30 umuwi na po ako kasi maggagawa pa ako ng assignment ko. Nagpaalam kasi sa akin na may bisita siya na Hawaiana daw, ma'am. Kaya siyempre, ako naman, iniintindi ko naman siya na hindi tatawagan kasi baka maisturbo, sabi ko, ma'am. Pero nung time na parang wala na yung Hawaiana niya, ma'am, bakit kaya hindi na natawag si Jackie, sabi ko sa anak ko, ma'am, kasi pag may time kami, nagkakainan kami sa bahay nila, ma'am. Paano niyo po nalaman yung nangyari po sa kanya? Galing ako sa palengke, ma'am, tapos parang kinakabahan ako, ma'am. Tapos kinuha ko yung sosi dito sa bahay namin, ma'am. Tapos pumunta kami doon, ma'am. Kasama ko yung asawa ko, ma'am. Pagkatapos nun, ma'am, nahirapan akong buksan yung gate kasi nasa loob yung padlock, ma'am. Tapos, pinilit ko, ma'am, na buksan yung gate para, kasi sumisigaw ako, ma'am. Ate, buksan mo yung gate, sabi kong ganun. Kasi parang walang tao. Tapos, napilitan ako, ma'am, binuksan yung gate. Pagkatapos, ma'am, nabuksan ko yung gate. Meron siya ng pintuan. Tapos, yung nasa baba, yung ganito, ma'am, nabuksan ko na yung nasa baba. Pero may lock dito sa taas. Tapos, kinatok ko, ma'am, 3 beses. Tapos, wala siyang sumagot, ma'am. Pag kasi, ma'am, nandun, wait, dito ako sa loob, ako na lang bubukas pag ganun, ma'am. Pag pumupunta kami doon, ma'am. Tapos, ma'am, walang tao, ma'am, na naririnig namin. Napilitan kami na buksan yung pinto. Pagbukas namin, andun na siya, ma'am. Pagbukas namin, ma'am, akala namin nagbigti yung kasi nakagapos yung kamay niya, ma'am. Tapos, alangan na magbikti na siya. Tapos, may takip sa mukha, ma'am. Tapos, yung damit niya, ma'am, nakataas. Tapos, nabigla akong ganun, ma'am. Sabi ng asawa ko, ma'am, Apo, sabi niya ganun. Apo, una yung manang, bakit ka nagganyan? Sabi niya ganun. Tapos, naginginig na siya, ma'am. Lumabas kami, ma'am. Pumunta kami sa kapitbahay. Yung konsehal namin, ma'am, pinuntahan. Tapos, sinabi namin na wala na si ate, namatay na siya. Meron din po ba nga tali sa kanyang leeg? Dito niya, ma'am, sa bunganga niya. Okay, pero sa kanyang leeg wala po? Wala po. At ano po ang pwesto ng kanyang kamay? Dito po, ma'am, nakaganyan. Tapos nakaganyan yung kamay niya, nakaganyan. Nabanggit mo, ma'am, na siya ay tindera. Nung panahon po ba na yun, dapat ho ba ay nasa palengke pa ho siya o dapat nakauwi na? Hindi kasi nagtrabaho, ma'am. Kasi sabi niya, ikaw munang magtrabaho, ading, sabi niya. Kasi magpahinga muna ako. Nabanggit niya, ma'am, na magde-day off siya. Wala bang ibang dahilan na binanggit niya o rason bakit gusto niyang mag-day off? Wala, ma'am. Basta sabi niya lang, ma'am, magpahinga daw siya. Nagkapalit kami kasi, ma'am. Day off ko yun. Tapos siya yung pumasok. Matagal na ba siyang hindi pumapasok? Oo. Okay. Anong dahilan daw? May bisita daw siya sa bahay. Napansin niyo po na nakataas yung kanyang damit. Usually po, baka pag siya ay nasa loob ng bahay, meron ba siyang bra na suot po noon? Meron, ma'am. Always siya na ma'am, bra. Kahit na pag dumadalaw ka sa kanya? Opo, ma'am. Okay. Nung panahon po na yun na nakita mo nakataas yung kanyang damit, wala ho yung kanyang bra? Wala, ma'am. Okay. Kasi nakataas yung, ma'am, makikita mo talaga na lumaki na yung dede, tapos yung tiyan, lumaki na, ma'am. Okay. Tapos nakaganyan yung mga paa niya, ma'am. Ganyan lang. Hindi nakaganyan. Pakain na sana kami ng gabi, ma'am, yun.
Tapos yung kapatid ko na si Jeline, tawag ng tawag din pero hindi ko masagot, parang nablangko na ako. Pagkakita po ninyo sa kanya, ano po ang itsura ng bahay niyo? Ano ma'am, makalat. Tapos yung mesa sa kusina po, nakaganon. Makikita ang lahat naman doon ma'am, nakaganon. Tapos tinanong yung mga pulis ma'am kung pumasok kami or ano, hindi ma'am, hindi kami pumasok ma'am. Kasi pagbukas lang namin yung pinto, nakita naman yung ate namin doon. Kasi siyempre yung pakiramdam ko ma'am, siyempre naiyak ako. Tapos talon ako ng talon hanggang pinaandar yung sasakyan yung asawa ko pumunta sa kabila. Siyempre talon ako ng talon, sumisigaw ako. Meron pa ho bang ibang daan palabas? Sa likod ko ma'am. Okay. Yung doon sa kusina ma'am. Na ano ho ang napagkakita po ninyo sa likod? Sabi naman yung mga pulis ma'am noong pumunta kami sa loob, hindi nakalock. So kumbaga bukas po itong pinto sa likod. Opo, so posible po na doon pumasok at lumabas po. Sa kanya pong mga bintana, wala naman pong sira ma'am sa loob. Wala ma'am. Meron ho ba kayong nalaman kung ano yung mga gamit ang nawala po sa kanya? Yung mga ano niya, alahas naman. Okay, yung alahas. Pera niya. Alahas, pera. Ano pa po ang nawala? Oh. Nawala din yung barya ma'am, yung ganyan. Sa tingin ma'am ninyo, ano ang nangyari po sa inyong kapatid? Alam ko ma'am, ni rape, tapos pinatay. Yun lang alam ko ma'am, kasi hindi naman magbibigti yun eh. Tinanggal nun ma'am. Oo. Tapos hindi masyadong makita yung mukha niya ma'am, kasi yung mga dugo, ano na ma'am, nag-ano na yung mga buhok. Wala po kasi akong alam kung bakit gagawin nila, ginawa nila yun. Hindi ko po masabi ma'am, kasi nagpakamatay daw, nagbikti. Pero nung tinawag ko yung anak ko, pagpunta namin doon, andun naman sa lapag, nakahiga siya. Nung araw po na yun, sir, nasaan ka po? Nandun po kami sa bilyaran ma'am, kasama ko rin po mga taga rito. Nabanggit na pinag-aawayan nyo yung lupa. Hindi naman pinag-aawayan ma'am. Tapos na kasi yung usapan namin doon sa barangay noon yun ma'am, kaya hindi namin pinag-aawayan yung lupa ma'am. Nasa record sa barangay na umukoy kami na kung sino yung mag-aasawa, hindi pwedeng tumira doon. Umagri siya, tapos sinabi niya sa akin noon na pag nag-asawa ko, sasama ako sa asawa ko. Sabi niya ganun. Eh wala naman pa po siyang asawa, kaya doon siya nakatira ma'am. Ibig sabihin po ay nagkaroon kayo ng usapan sa barangay na patungkol sa lupa kasi nabanggit mo sa inyo nakapangalan. So hindi mo naman ito inaagaw ho sa kanya o pinipilit na kunin sa kanya? Hindi ma'am. Dahil kayo ay ex-husband at nabanggit nga na syempre may history ho kayo ng pag-aaway ninyo. Wala ho ba kayong rason para gawin ito o patayin si Jacqueline? Wala po akong rason ma'am, kasi kung iisipin ma'am, siya na nga yung malaking may ambag sa mga anak ko, silang dalawang kapatid ko, tapos ako wala naman lang may ambag dahil may maliit na rin akong anak, may pamilya. Kaya wala akong rason ma'am, kasi nakikita ko naman yung pagpupursige niya sa mga anak namin. Siyempre, bakit ko pa gagawin yung ganun ma'am? Yun ang kinukuhan ko ma'am. Ibig sabihin ho ba ay nagbibigay ng sustento din si Jackie sa mga anak? Oo ma'am, nagbibigay din ma'am, tapos kasama yung kapatid ko ma'am, sila yung nagpapaaral ma'am, kaya wala akong dahilan na kung ano man yung masamang gawin ko sa kanya o ipakita sa kanya, hindi ko magagawang pakitaan siya ng mga masasama o kaya mali ma'am, kasi nakikita ko yung kwan niya sa mga anak ko. Meron hong record na sinasabi at involved na police at nadadawit din po ang inyong pangalan. Ano ho ang nais yung sabihin sir sa amin? Hindi ko po alam yung record tungkol sa akin ma'am na nadadawit ang pangalan ko. Ang pagkakaalam ko nung napanood ko lang yung video ma'am, pulis ma'am, kaya natatakot na po ako ma'am, kasi bigla nung pagkapanood daw yata ng Rapid po ma'am, September 20, bigla pong may pumuntang dalawang pulis sa akin na nakasibilyan ma'am. Sabi po may follow-up daw na follow-up question daw po ma'am, sabi niya. Sabi ko sa misis ko, maiwan ka dito, dadaan ako sa nanay ko. Kaya sinabi ko sa nanay ko nung September 20 ma'am, sinabi ko na sumama kayo doon, alanganin ako. Nalulungkot ako ma'am, kasi alam ko na wala siyang ginawang masama kay Jackie talaga. Alam din ng kanyang kinakasama ma'am. Kaya nga nagdadasal na lang ako na sana mabigyan talaga ng totoong hustisya si Jackie, na hindi yung walang kasalanan ang mapaparusahan ma'am. Napakasakit sa akin na ina ma'am na ganun ang mangyari. Naniniwala kayo doon sa inyong anak na wala siyang kinalaman dito? Opo ma'am. Ano ang relasyon mo sa kanya? Girlfriend ko po siya. Gano'n na ho kayo katagal sir na magkarelasyon? Mahigit 1 taon na rin po. Ano yung nagustuhan mo sa kanya? Masipag tsaka matulungin. Wala naman siyang binabanggit na problema. Kailan po kayo sir huling nagkita? Nung Webes,
August 14 ata yun, ma'am. Saan po kayo nagkita at ano nga pinag-usapan po ninyo? Kwentuhan lang niya, ma'am, yung mga pinunta niya nung kasi dumating yung tita niya. Pinakwento lang niya, ma'am, kung saan siya pumunta, ganun. August 14 po sa bahay po niya, sir? Oo. Okay. Nung August 15, 16, 17, sir, di ba kayo nag-usap? Hindi ko na siya makontak na kasi last na nakontak ko siya, ma'am, Friday ng gabi yun. Okay, Friday ng gabi. Anong araw po yun, sir? 15? 15. Okay. Ano ang napag-usapan po nung 15? Wala, ma'am. Kaya nagpaalam lang ako na baka bukas papasok na ako sa trabaho. Ganun. Kasi sabi niya, ma'am, linggo para siya papasok nung dapat. Linggo? Okay. Madalas sa kakabisita kayo sa bahay niya? Hindi naman masyado, ma'am, kasi may trabaho din po ako nung... So, ang nag-inform po sa'yo, sir, na ano nangyari sa kanya? Yung kapatid ko. Anong araw na po nabanggit po sa inyo yun, sir? Linggo na po yun, ma'am. Linggo? Anong oras po? 6 to 7, ma'am. Ganun na. Kasi hindi naman. Okay. Ng gabi na? Oo. Ano ang naging reaction ninyo? Siyempre, nagulat ako, ma'am, napagsalitan ko pa mo ng mura yung kapatid. Siyempre, di ko makapaniwala na gano'n. Paano nangyari yun? Sabi kong gano'n. Sa pagsasama nyo naman po, maayos po ba kayo? Maayos naman po. Sa tingin po ninyo, sir, bakit ganun ang ginawa po sa kanya bilang karelasyon nyo siya? Alam nyo kung meron bang nagbabanta sa buhay niya? May wala naman siyang nakakwento, ma'am, kasi masayahin naman siya. Wala naman alam ko wala naman siyang kaaway. Ganun. Sa trabaho? Wala naman po, ma'am. Alam namin lahat doon. Sa tingin po ninyo, sir, anong dahilan? Bakit ko ganito ang ginawa po sa kanya? Yan po rin, hindi ko alam, ma'am. Siyempre, nagulat din po ako. Kasi ba't siya pa yung pinasukan ng gano'n. Sir, patungkol po doon sa record, no? Paano po nakarating sa inyo at ano ho ang kwento po doon? Nandun kami ng kapatid ko sa Bramam. Tapos nakita niya yung Facebook ng kapatid namin na nakabukas. Bakit nakabukas yung Facebook ng kapatid natin ay patay na. Sinubukan namin tinawagan yung number, ma'am, nag-ring 5 beses. Tapos siya ngayon ang ma'am, yung kasama yung pulis na nagkatok sa bahay. Tapos ang sabi niya, naging gwardiya lang siya sa nung pumasok na yung mga pumatay sa kapatid natin. Pagkatapos kinuha ko yung cellphone, sabi niya, ma'am. At saka kinuha ko tong cellphone para may pangtawag ko din sa mga kapatid yung itong namatay, sabi niya, ma'am. Kasi naaawa daw siya. Sabi niya gusto niyang sumuko pero wala daw pera mo na gamitin. Kaya nag-set sila ng noon. Luluwas sila sa Zamboanga papunta dito pero hindi naman pumunta, ma'am. Pero sinabi lahat yung number ng pulis, yung pangalan ng pulis at saka yung rank ko niya, ma'am. May galit po yung pulis daw, ma'am. Kasi may ibang lalaki daw yung kapatid namin, yun ang sinasabi daw doon sa conversation ng police at saka yung kapatid namin. Nung nakausap po sa cellphone, nabanggit ba niya na siya rin ba may personal na galit o sinama lang ho siya? Sinama lang po siya, ma'am. Ma'am, meron mo ba kayong kilala na police no na naging boyfriend po? O Wala. nakaka-chat, nakaka-text po ng inyong kapatid? Wala, ma'am. Kasi wala naman siyang sinasabi, ma'am. Sir, nabanggit mo nga merong ganong record. At yun ang pinagtataka nga po ni Sir Rafi. Ano ang naging dahilan? Bakit hindi ito nababanggit na una? Ano ang gusto niyong malaman sa likod po nitong conversation, nitong record na may hawak po? Kaya sinabi ko na nandun sa kampo, ma'am, para iparinig sa inyo kung ano yung nasa loob ng at saka, ma'am, may sinabi pa yung record na may kasabwat na may 2 lalaki na kasabwat dito sa malapit ng pamilya ng biktima at saka isang babae po. Yun ang sinabi doon. Kung sinong may kagagawan, ma'am, dapat panagutan niya yung ginawa nila. Mabubulok sila sa bilangguan, ma'am. Yun ang gusto namin. Kung meron makukuha, kakasuhan namin, ma'am. Ano naman yung ginawa niya sa kapatid namin, nasakit. Kasi alam namin na hindi si ate. Sobrang galit din, ma'am, kasi ang sakit nila yung ginawa nila. Parang mas masahol pa sa animal po, ma'am. Hindi namin matanggap, ma'am, kasi sobrang durog na yung mukha niya. Nung birthday ko po, ma'am, sana pumunta na lang po ako doon. Malambing ba si Mami sa'yo? Opo, ma'am. Ano po yung bagay na maaalala mo sa kanya? Nung pumupunta kami doon, hiling niya kasi yung anak ko, ma'am.
na lagi niyang ma'am, halika dito, sabi niya gano'n ma'am. Tapos pag nagpalengke siya ma'am, niyayaya kami na magpalengke. Tara, palengke tayo. Tapos magluluto kami ma'am, kakain kami doon. Pagkatapos ma'am, umuwi na kami. Gano'n ma'am. Lahat ng bagay ma'am, namimiss ko yung kapatid ko. Kasi mabait siya. Yung sisigawan niya po ako kasi madami po akong ginagawang katarantaduhan po. Tapos yung asan na yung himbaan namin ni ate, ganun po. Tapos sasabihin niya, nandito na, mag-aral ka na mabuti ha. Sabi niya po. Ano ang may papangako mo kay mami? Hustisya po. Papangako po magtatapos po ako sa pag-aaral para po maipakita sa kanya na kahit wala na po siya, yung pangarap niya po para sa amin ng kapatid ko matupad po po. Mag-aral po ako na mabuti at tapos hustisya po ng aking ina. Mom, I love you. I miss you. Promise ko po kay mami na mabibigyan po ng hustisya yung pagkamatay niya po. I love you, mami. Sana mabigyan ka po na ng hustisya sa ginawa sa'yo po. Manang tima ko na lang to. Balbalang maanan to amin dito. Dito yung hustisya mo, rumura amin. Naragsak kami to. Nagpapasalamat ako ng marami, Sir Rapi, at saka itong staff na nandito ngayon, Sir Rapi. Maraming salamat po. Sana mabigyan ng hustisya yung kapatid namin, Sir. Kasi ang sagsag yung ginawa nila sa kapatid namin, Sir. Hindi namin matanggap po. Hindi ko makakalimutan hanggat buhay ako, Sir Rapi, itong pagtulong niyo sa mga apo ko. Dahil naaawa din ako sa kanila. Matanda na ako, Sir. Makita ko sana makapagtapos pa siya sa kanyang pag-aaral. Maraming salamat, Sir. Ma'am. Thank you po, sir. Kasi nandyan ka po para tulungan kami. So yung isang personnel po natin, ma'am, na lumalabas na person of interest, isa sa mga persons of interest, na-relieve na po ng higher command natin at nalipat na siya sa ibang assignment. During the investigation kasi, ma'am, nagkaroon tayo ng maraming persons of interest na pwedeng magkaroon ng motibo para gawin yung krimen na yon. Yun po, ma'am, is kinukunan natin lahat ng ebidensya at tinututukan mo. May nakikita na ho ba tayong motibo sa pagpatay po dito sa ating biktima? Marami pong motibo ang tinitingnan natin dito, ma'am, including yung sa pag-ibig, sa love triangle, and then sa ng mga properties, and sa previous relations. Also, yung previous na mga nakaaway ng biktima, tinitingnan po natin lahat at wala po tayong kinikilingan. Sa ngayon po ay meron na ho bang lumabas na resulta mula po sa crime lab para malaman ho natin ang cause of death po ng ating As of now po, ma'am, wala pa po yung official na result, pero natawagan po natin yung doktor na nag-conduct ng autopsy. Ang sabi po niya is asphyxia ang kinamatay ng biktima. So accordingly, based sa mga witnesses natin, ma'am, tsaka sa mga personal na kakilala ng biktima, nawawala po yung mga cellphone niya, mga alahas, mga pera, at mga dokumento ng lupa na kinatitirikan ng bahay. May estimate po ba tayo, Hepe, kung magkano po yung nawawala? So accordingly, ma'am, ang rough estimate nila is around 40,000. During the backtracking, ma'am, nagkaroon tayo ng extraction ng napakaraming CCTVs. Yung pinakamalapit na CCTV, ma'am, na-check na po natin. And then, medyo malayo kasi, ma'am. So, we tried to identify kung sino yung mga dumaan nun. Tsaka pumasok dun sa gilid ng bahay ng suspect. Na-identify naman natin lahat and na-interview sila. As to the evidences, ma'am, mostly kasi yung SOCO team po natin ang nag-collect. So, sila po yung eksperto dyan. So, sila yung nag-conduct ng crime scene processing. As to the results, ma'am, may mga na-lift sila na sets of fingerprint dun sa area. Meron rin silang nakita dun ng mga gloves. Meron rin po mang cellphone na nakuha na keypad and other things, ma'am. Nagkaroon na po kami ng group chat, pero ang directly na i-contact ko na lang po
is yung anak niya, si Ma'am Cherish. And then kung gusto po ni Ma'am Cherish na magpa-assist sa mga tito at tita niya, willing ko po silang i-accommodate. As to the setting po, kukunin ko po yung concessions nila kung gusto nila yung area na sasabihin ko. As to the audio recording, ma'am, nasa custody na namin yun, ma'am, pero tinatanong pa namin yung legal officer natin as to the legality and admissibility kung tatanggapin po ba ng husgado o ng piskalya yon. So, meron po tayong tinitingnan na issue doon. Pero as of now, ma'am, yung nag-submit po ng recording is na-secure na natin, nasa pangangalaga po natin, pati yung mga hawak niyang recordings. Wala kaming kikilingan kahit sino pa. Sinusundan po namin lahat ng persons of interest. Ang inaantay na lang po namin, ma'am, is yung mga results ng mga biological evidence. Dahil yung mga results ng biological evidence po, ma'am, is very conclusive talaga yun. As to the allegations of rape, ma'am, hindi pa po conclusive kasi dahil according rin sa mga relatives, meron pa po, ma'am, mga boyfriend tong biktima. Hindi po natin ma-identify kung with consent or without consent yung nangyari. As of the vaginal swab, positive po ang semen according to the doctor who conducted yung kumuha. So, sabi niya, marami po. Anong napuntahan po namin, yung biktima, nakataas po yung mga kamay, nakagapos gamit ang plastic straw. Tapos yung bibig po niya, nabalutan ng elastic bandage. Yung parang sa mga ginagamit sa mga athletic injury, ma'am, na elastic. So, after nun, ma'am, yung buhok niya is na-cover sa mukha. And yung upper garment niya is nakataas, nakatakip rin sa mukha. So, naka-expose, ma'am, yung upper extremities. As to the buong bahay, ma'am, wala po tayong nakitang kaguluhan dito sa may sala. Medyo magulo po yung kusina dahil naggalaw yung table. Pero yung kwarto po niya, ma'am, talagang yun ang kinalhan. Mostly kasi ng mga na-investigahan kong patayan dito binaril. Pero ito, ma'am, is kakaiba kasi. Dahil parang sa tingin namin, ma'am, parang medyo may galit talaga yung gumawa. Sa assessment namin, ma'am, most probably multiple suspects yung tinitingnan natin dito. Ano ba ang kurso mo ngayon at anong pangarap mo pag ikaw ay nakapagtapos? Kurso ko po ngayon is nursing po. Gusto ko pong maging nurse. Ikaw, kuya? Gusto ko pong maging seaman po sa tungtong ko sa college. Gaya ng pangako ni Idol Rafi, magbibigay din kami ng financial assistance sa pag-aaral ninyong dalawa. Hawak ko na, dala ko na yung tulong ni Idol Rafi sa inyo. 100,000 pesos na tulong po natin sa mga anak po ng naiwan ni Ma'am Jacqueline. 100,000 pesos. Ayan. So, tag 50,000 kayo ni Kuya. Ha? Thank you po, Sir Rafi, dahil tinutulungan niyo po kaming makuha yung hustisya para sa aming mamitas. Maraming salamat po dahil binigyan niyo po kami ng tulong na 100,000 po para po sa pag-aaral namin, para po mapatuloy namin yung pag-aaral namin ng aking kapatid. Promise po namin sa iyo na pagbubutihin po namin yung aming pag-aaral ng aking kapatid para po maging worth it po yung binigay niyo pong tulong para sa amin po. Maraming salamat po sa inyo, Idol Rafi. Mahal namin po kayo. Maliban po doon sa pagtulong po natin sa mga naiwang anak ni Ma'am Jacqueline, ay sasagutin din po namin yung balance ninyo sa funeral na 30,000 pesos. At maliban pa po doon ay mag-aabot din po kami, Sir Magdaleno, ng financial assistance po na 10,000. Makabawas man lang po sa mga naging gastusin. Sir, eto po, pabilang po ako, Sir Magdaleno, lahat. 1, 2, 3, 37, 38. Salamat po sa binigay mo po sa Rafi na 30K na pambayad sa foreignarya at saka 10K na financial na binigay mo sa akin po para pangbawas po sa gastos sa aming paglakad sa pagpunta sa inyo po at saka yung 100K na binigay mo sa mga bata po gamitin sa pag-aaral po. Magkano pa po ang balanse po ng family sa inyo? 30,000 po. Kabuuan mo, magkano yung funeral po? Po mo, 110 po mo. Kasi po, package po yung kinuha po ni Ma'am Jackie, late
Jacqueline po. Okay, ma'am, ngayon po hawak na po namin yung 30,000 para wala na po silang balance po sa inyo. Yes, ma'am. 30. Receive 30,000, sir. Yes, sir. Ma'am. Si Jackie is residente ng Barangay Lumbad. Matagal na din siyang naninirahan dito. Trabaho, bahay, trabaho, bahay. Yun yung nakikita namin na usual na routine ni Jackie. Masyado siyang busy din sa pagtatrabaho, syempre para sa pamilya niya, sa mga anak niya. Wala naman siyang mga nakakaaway dito sa barangay, ma'am. Very friendly actually si Jackie. Lahat kaibigan niya, wala siyang kaaway dito sa barangay. Ang naging record lang niya sa barangay before was kung nagrereklamo siya tungkol dun sa pagsasama nila ng lived-in partner niya before. Usually na away mag-asawa, mga pambabae, selos, mga ganong tipong reklamo lang. Pagkakaalam ko, ma'am, during the day, pag walang pasok, nandun sila sa bahay nila. Pero pag sa gabi, may times, hindi ko lang sure, ma'am, na kung may times na dun din sila natutulog. Pero ang pagkakaalam kasi namin, natutulog din sila dun sa bahay ng grandmother nila. Ang nakikita nga namin, kahit hiwalay na sila, very open pa rin yung family nung ex niya sa kanya. Nakikita naman na nag-uusap sila, nagkwekwentuhan, pumapasyal din siya dyan sa family house ng pamilya ng ex niya. Very peaceful naman talaga yung pamumuhay niya, ma'am. Sa CCTV naman, may CCTV ang barangay, ma'am. Kaya lang kasi dun sa area ng bahay ni Miss Jackie, hindi siya talaga abot ng camera doon. Medyo na-alarma kami kasi very peaceful ang barangay namin. Walang mga nag-aaway. May mga petty lang na away pero hindi humahantong. Sabi nga namin, one time, big time na nangyari to sa barangay namin. Ate, sabay kumata ko. Sabihin mo sa amin kung sinong pumatay sa'yo. Tapos, ipinagpe-pray namin na may sabi mo sa amin na kung sino talaga ang pumatay. Mami, promise namin na ipagpapatuloy namin yung kaso mo. Sana tulungan mo kami na makamit yung tunay na hustisya. Tapos, Meg, gabayan mo sana kami ni Clifford, ni kapatid ko na lalo na't nag-aaral kami. Hindi mo kami pababayaan. Mahal na mahal ka namin. Huwag kang mag-alala din. Tutulungan ko kayo na makamit ang hustisya ng pagkamatay mo. At saka sabihin mo na sa amin kung sino yung gumawa sa'yo. Salamat po, Sir Rafi, sa nangako na sa amin na gagawin ang lahat, ang kanilang makakaya para makamit namin po yung hustisya